Ohay gozaimasu sa inyong lahat. Ito nga pala yung pangalawang araw ko ngayon dito sa Japan. Maaga kasi ako nagising kasi namalansya ko ng mga susuotin nila Tia Upeng. Binagluto ko na rin sila ng almusal. Nung matapos na ako, humiga ako dito sa sopa. Hindi ko na malaya, nakatulog na pala ako. Hindi ko na nga pala naramdaman na umalis na sila dito sa bahay. Dahil hindi na nila ako ginising kasi alam nilang pagod ako sa pagluluto at saka pamamalansya ng susuotin nila. Kaya mag-isa lang ako dito sa bahay. Ang hirap pala kapag mag-isa ka lang sa bahay. Lalo kung naiisip yung mga naiwan ko doon sa Pinas. Baka kasi hindi pa naisilong yung mga kambing ng inay. Buntis pa naman yung isa. Sigurado kasi akong mainit ngayon doon. Ito nga, tumayon ako at nag-exercise. Iba talaga ang simoy ng hangin dito sa Japan. Para lang ako nasa Baguio pag summer. Paglabas ko nga ng pinto ay bumungad agad sa akin ng mga tanim ni Tia Upeng ng mga prutas dito. Kaya ako'y namangha dahil ngayon ako nakakita ng puno ng prutas na ito. Ganito pala sa Japan. Kung sa Pilipinas, sa palengke ko lang nakikita ang mga prutas na ito. Una ko nga muna palang pinuntahan itong taniman ng grapes na kung tawagin dito ay budo. Napakadaming bunga ng grapes dito. Kaya naman pumitas na din ako. Okay lang naman daw ako mamitas ng prutas dito. Basta wag ko lang daw kukunin yung mga bubot at saka yung hilaw. Dahil yung mga tanim dito sa paligid ng bahay ay pagkain lang yan ng mga alagang oso. Konti lang ang kinuha kong ubas kasi maglilibot-libot pa naman ako dito. Kakaiba yung ubas dito, yung tangkay kakulay ng bunga. At yung dahon naman, kala mo pinadaanan ng plancha. Ito nga pala yung cherry blossom na pinakita ko nung part 1. Sayang nga lang hindi pa namumulaklak. Pero okay lang din, mukhang matatagalan pa naman kami dito. Pero depende pa rin sa inyo yun kung gusto nyo pa ng part 3. Ito nga pala yung peras na kung tawagin dito ay nashi. Napakadaming bunga niyan kaya lang mga hilaw pa. Kaya hindi ko pa mapitas. At dito naman sa bandang kanan ay matatagpuan nyo ang puno ng mansanas. Hindi ko pa din mapitas kasi baka magalit si Tia Upeng. Kaya hanggang tingin na lang din muna ako. Ang liit lang ng puno niya pero itik sa bunga. Gusto ko na nga sanang pitasin ang bunga ng mansanas na ito. Kaya lang hindi po pwede kasi pagkain ng oso. Speaking of oso nga pala, baka bukas makakasama na ako sa farm. Makikita ko na yung mga puting oso ni mama doon. Wala kasi si Mang Oscar kaya ako muna pinapag-drive ng multicab. Magdadala kasi ng mga pagkain ng oso at lobo doon. Namitas nga pala ako ng cauliflower kasi sabi niya, Tia Upeng, dito daw sila manananghalian. Magluto daw ako ng Cambodian noodles curry with green flour. Ang daming pagkain dito na bihira mo lang matitikman dyan sa Pinas. Tulad ng itlog ng ostrich at buntot ng dinosaur. Kunti lang ang kinuha kong cauliflower kasi konti lang naman nalulutuin kong noodles. Habang nag-iikot-ikot nga ako dito, napansin ko itong puno ng sunflower ay wala pa rin bulaklak hanggang ngayon. Siguro hindi pa lang talaga season ng pamumulaklak nila ngayon. At ipinagpatuloy ko ang pag-iikot ko dito sa bakuran ni Tia Upeng. Nakita ko nga itong puno ng orange ay may bunga. Pero hindi pa din pwedeng pitasin kasi maliit pa siya. Gusto ko sana mag-ikot-ikot pa kaya lang medyo mainit na. Kaya pinasyalan ko na lang yung alagang ostrich na ang tawag dito ay dachu or asuturichi. Siguro nagtataka kayo kung bakit maliliit yan. Kapipisa pa lang yan kahapon. Nagtataka din kayo kung bakit wala yung nanay. Nilipat ko muna doon sa kabilang tangkal. Makukulit kasi yung anak. Baka mabinat magkaroon ng postpartum. Hanggang dito na lang muna ulit ang aking video. Kung nagustuhan nyo, share nyo naman para magkaroon pa tayo ng part 3. Maraming salamat. Ohayo gozaimasu.